Irerekomenda raw kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. babaan ang kanilang sinisingil na Ay, contribution. salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Ang laki ng pondo pa na nila. 90 billion pesos unspent. Unspent na pera. Subsidized pa ng Kaya gobyerno. siguro nahiya sila. Babaan na. Nandiyan na. Ayan Nandiyan na, si Sir Ray. Si Sir Ray Balena, Vice President for Corporate Affairs sa PhilHealth. Sir Ray, magandang umaga. Magandang umaga po, Kong Erwin, at sa inyo po, Sir Aljo, at sa inyo po mga taga-subaybay. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Alam mo, ano sabi ho ni Pangulo na i-recommenda nyo na ba kay PBBM na babaan na ang mga singil para sa kontribusyon ng mga miyembro? Sir, o wala pa? Wala pang sagot ang Malacanang? Well, Kong Erwin, kahapon pa lamang ipinahayag yan ng ating President and CEO, si Sir Mandy Ledesma Jr. Aha. At gaya ng naipahayag nila ay ito po ay atin pong pag-aaralan at agad-agad i-convene natin yung atin pong EXICOM once meron na po tayong mga pag-aaral dito. At syempre may proseso pong dadaanan muna bago finally natin mai-recommenda ito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito po kasi ang katanungan lagi ng mga miyembro po ng PhilHealth. Meron palang savings so kayo dyan na almost 90 billion na hindi nagagamit. Kaya nga sabi nila, bakit di mo nagamitin yun? Hingi sila ng dagdag na increase ng contribution pero hindi naman na dumadami lang ang savings. How do you, what is the explanation on this, Sir Ray? Well, Kung Erwin, yan naman ay talagang nakatalaga po no, na atin pong gagamitin para po sa pagpapabuti ng ating benefits. Kaya lamang po ay Kung Erwin, meron po na nagtatakda, no, batas na nagtatakda na yun nga, no, kailangan na ibalik bahagi ng pondo sa National Treasury. So yung ginawa natin bilang pagsunod lamang Kung Erwin sa itinakda po sa General Appropriations Act of 2024 na ipinapatupad po ng Pero kung wala kayong savings, wala kayong susoli. Ibig sabihin, nailabas lahat. Yun po yung contention ng ilang netizens po natin na may savings pala eh. Wala kayong ibabalik kung ginagasta ninyo every year. May savings. Kaya umabot ng ganun. Kaya kailangan pong isoli. Kaya nga po ngayon, ang tanong natin, sir, ay naisoli na po ba itong pondo na ito sa Department of Finance, sa Treasury? Kung Erwin, meron pong tranches tayo na sinusunod at hindi pa naman na-transfer yung buong 89.9 billion. Okay. 20 billion pa lang po ibalik. Pero po, kung Erwin, ay naantala lang naman tayo no, sa atin pong benefit enhancements. Pero since last year ay namayag po tayo sa pagpapabuti ng ating benefit packages. At kung Erwin, marami kayong mga ipinapanukala na talagang mabilis naman nating natugunan. So, opo. Kailangan itong pondo na ito. Kahit si House Speaker, no, marami tayong mga natugunan agad. At tuloy-tuloy po yan, Kung Erwin. Ito na nga yun, Sir Ray, itong nagkasakit ng leptospirosis dahil sa baha at tetano, hindi lang sa mga binahaan, kundi nasunugan. Isa yan sa mga sinusulungan ni Kong Bay Erwin Tulfo. Kaya ba ng PhilHealth yan? Sagutin lahat yan, yung pagpapagamot at pagpapahospital? Ay, opo. No? Una, salamat kay Kong Erwin sapagkat isinusulong po nila yan. As it is, Kong Erwin, meron tayong existing package no, para sa leptospirosis. At ito'y nagkakahalaga ng more than 14,000 pesos. So, yan ay kasama pa sa mga tinitingnan para lalong bumuti. Yeah. Alam nyo, Kong Erwin, dati ay mga 10,000 mahigit lang po yan. Pero dahil yan ay atin pong tinaas by 30%, kaya naging more than 14,000. Paano po yung mga... kahapon, sinabi ni... Go ahead. Hello? Go ahead. Siguro nabanggit nyo kung Erwin kahapon na after the 30% increase, no, nag-utos agad si Sir Mandy Ledesma na pag-aralan na agad yung next round of 30% increase. So, mahigit na yan sa leptospirosis, lalaki pa po yan. Yung bahabat yung tetanus po, yung mga nakaapak ng pako dahil nasunog yung bahay, kamamadali, or baha, may mga kahoy na sa ilalim ng tubig, inaapakan. Ito ba sagot din? Meron din po bang ganitong benepisyo ang PhilHealth?
Well, Kong Erwin, as a general rule, kapag yung ating kababayan ay kinakailangan ma-admit for a condition that needs hospitalization for not less than 24 hours, ay sagot po yan ng PhilHealth. So, yan po ay meron tayong packages para dyan. Ang inaantay po ng lahat, Sir Ray, ay yung 30% na discount sa kanilang bill sa private. Kasi sa public, wala nang problema. Halos wala ka nang babayaran. Ang problema sa public, lagi pong puno. Ngayon, sa private naman, ilang porsyento lang inaalat nila na kama para sa sa mga kababayan natin na mahihirap, yung mga libre, parang 10 kama lang. Pero ang hospital, mayroong 500 na kama. So, ito po yung sinasabi na baka pwede, at ito rin po yung nilapit na rin po ni Speaker Romualdez sa inyo, na pag-aralan na kung po pwedeng taasan na 30% ang sasagutin ng PhilHealth sa billing, particular na sa mga pribadong ospital ng isang pasyente. Well, opo, yung binabanggit ko kanina, under the Universal Healthcare Law, Kong Erwin, ay 10% dapat ng hospital beds ng mga pribadong pasilidad. Dapat yan talaga ay libre. And therefore, yan ay dapat dapat siya no balance billing na sa PhilHealth. Ngayon po, Kong Erwin, yung sabi natin tapos na yung 30%, yung first round. So, pinag-aaralan na natin yung next 30%. So, that would be 60%, So, nakikita natin magkakaroon ng malaking impact po ito kahit po sa confinements, sa mga pribadong pasilidad. Okay. Maganda yan. Sir Ray, totoo ba itong mga bali-balita na hindi na issue-shoulder ng PhilHealth ang lahat ng mga medisina, mga tests sa dialysis package? Sorry? Opo, yung PhilHealth not shouldering daw all meds? Ano po yun? Yung mga medisina, tests sa dialysis package, meron daw kayo hindi shoulder dyan? Hindi po. Actually, baka fake news po yan, Kasi sa atin pong circular na ito'y sinuportahan ni Kong Erwin po ito, ay nagtakda po tayo ng minimum standards, na mga gamot, mga laboratorio, at iba pang serbisyo na dapat may pagkaloob sa isang dialysis, At dito sa minimum standards na ito, ang usapan dito, Sir Aljo, dapat ay may pagkaloob yan sa pasyente. At magbabayad kami ng 4,000 pesos kada session. Wala silang dapat na co-payment dyan. Ngayon, ang sinasabi lang po natin dito ay merong ilang mga gamot, merong ilang mga laboratorio na hindi naman kada session kailangan ng pasyente. So, kahit i-demand po ng pasyente, pero kung sasabihin ng doktor, hindi nyo po kailangan yan for every session. Kailangan lang po yan, mga once a month. Hindi ho dapat ipagkaloob sa pasyente kahit nandun sa minimum standards kasi kung hindi naman kailangan ng pasyente. At ang magsasabi po nun ay yung ating provider. Okay. Sige, maliwanag po yan. May balita kasi. Okay. Sir Ray Balena, VP ng PhilHealth, maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat at mabuhay po kayo, Kong Erwin, Sir Aljo.